Dali lang po, nagkasabay-sabay ang nawalan pa ng battery. Dali lang. Okay, ito na po ako. Uli. Paki-ano lang po, nadidinig nyo? Paki-confirm. Nadidinig nyo ako? Okay po, may sound. Yes po, Pastor. Opo. Okay, salamat. Salamat sa inyo. Okay, ito, tuloy natin. So, ito ang hinahanap sa atin mga Kristiyano. Dapat makita to sa simbahan kasi magandang ehemplo tayo sa mundo. At sabi nga sa atin, tayo ang ilaw ng mundo at asin ng sanlibutan. Okay. Doon sa Galatians, ay makikita natin to. Lilihis muna tayo from our main verse sa mga additional verses. Okay, buksan natin Galatians 5:13. Ang sabi, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan ninyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan, magmahalan kayo at magtulungan. Yun po. So, ano ang tinutukoy dito na ano natin, malaya tayo? What freedom ang experience na natin? Okay? Napag-aralan natin last week na si Jesus ay naparito upang wasakin ang gawa ng Diablo. Okay, na-establish natin na ang gawa ng Diablo ay yung sinful life, yung pattern of sinning. Winasak na yon ni Jesus na ang mga Kristiyano ay hindi na dapat namumuhay sa kasalanan. Hindi na sinasadyang magkasala. So we are now free in terms that we are no longer slaves to sin. Kung ganon, ang sabi ng Galatian ngayon, meron na kayong kalayaan na gumawa ng mabuti. Hindi para pagbigyan ang pagnanasa ng laman, yung mga cravings ng ating sinful nature. Hindi na yun ang dapat nating pinagbibigyan. Okay? Dahil malaya tayo. It's no longer dahil malaya tayo, we can do what we want. Because Christ has freed us from the slavery of sin. Yeah, ngayon, maganda nilinaw ng Galatians po, nilinaw ni Pablo. So, malinaw na tayo ngayong malaya. Saan natin gagamitin ang kalayaan natin? Na magmahalan kayo at magtulungan. Kasi nga noon, ang pagmamahal noon ay parang optional. Kasi nga, papakinggan ba natin ang sinasabi ng mundo, ang sinasabi ng laman natin? Ang madalas nga, napipigilan nyo, nasusugpo yung ating desire na magmahal ng tama, according to Bibles, dahil kasi ang nasusunod nun yung ating mga earthly pleasures, yung mga selfish pleasures natin, sinful pleasures natin. So yung mga bagay na yan ay, wala na dapat nangyayari sa atin ngayon. Magmahalan tayo. Okay? Magmahalan kayo't magtulungan, mga habilin para sa atin. Okay? Ngayon, meron sinabi ngayon ang Biblia na wag natin tularan. Kasi ano ang kabaliktaran ngayon ng pagmamahal? Di ba? Kapuutan, galit, pagkamuhi, bitterness, yung mga rage, wrath na pinapakita natin sa bawat isa. Okay? So, kung babalikan natin ang ating main scripture tonight, doon sa First John, sabi ngayon, doon sa verse 12, so ang sabi ng verse 11, magmahalan tayo. Magmahalan tayo at huwag nating tularan si Cain. Sino ba si Cain? Anak ni anak ni Eva at ni Adan. Siya ang mga unang anak ni Eva at ni Adan, si Cain at si Abel. Ang nangyari noon, na ituring siyang kampo ng Diablo kasi pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Kasi umiral sa kanya ang mga kasamaan, kadiliman,
kademonyohan na nasa kanyang loob. Sapagkat masama ang mga gawa niya, yun ang umiiral kay Cain. At matuwid naman ang mga gawa ng kanyang kapatid. Okay? So one unrighteous son killing a righteous brother. Okay? So makikita natin dito, uh, talagang nangyari. Kung iisipin niyo po, nung panahon na yon, walang television, walang internet, walang mga social media na maaaring kinopya o maaaring ginaya o maaaring na-impluensya si Cain. Kaya makikita niyo meron talaga tayong sinful nature. Hindi natin pwedeng i-blame lagi ang upbringing, ang environment, ang atmosphere, ang influensya, ang kaibigan, ang social media. Madalas kasi yun ang ano natin, ang katwiran natin eh. O kaya naman siya masama kasi lumaki siya dun sa lugar na yon na puro kasamaan. Yun ang mga impluensya ng masasama niyang barkada, masasamang kaeskwelahan, masamang katuruan. Okay? So, sa panahong yun, wala nga yung mga bagay na yon. Bawas na bawas ang, although na nandun na si Satanas, bawas na bawas ang nakakapagtulak sa mga tao na magkasala. Kasi nga, merong sinful nature na nasa loob. Ganun, yun ang ini-explain dito ni John. Bakit niya nagawang patayin yun? Simply kasi nainggit siya doon sa ginagawa ng kapatid niya. Okay? Dahil nga nagmula yon doon sa masama niyang gawa na nasa loob niya. Okay? So makikita natin sino ang nagwawasak ng mga taong matuwid sa kanilang pamumuhay. Hindi yung kapwa matuwid, kung hindi yung mga puno ng kasamaan. Pinag-uutos ng Biblia na kung alam nating masama, ay wag na tayong makibahagi. So siguro alam niyo naman po ang mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Okay? Pakaisipin natin ang mga iboboto. Iboboto natin ang mga iyahan natin, ang sinusuportahan natin. Pakaisipin natin 'yan. So, ang simbahan po ay hindi tayo namumulitika. In-explain na po natin yan, wala tayong ini-endorsong party o yung mga bagay na yan. Ang role po natin ay magdasal, pagdasal natin ang mga namumuno, kagaya ng ginawa natin kanina, pagdasal natin ang mga mamamayan at ang mga laws na itinataguyod ay huwag salamutin ang kautusan ng Biblia. Okay? So, yes, we are as inutos din ng Biblia na kung merong pinapagawa sa atin ng gobyerno, sundin natin hanggang yung inuutos ay hindi labag sa kautusan ng Diyos. Okay? So, ngayon, ano po natin, role natin as a citizen po na boboto. Huwag nating iiwasan yan dahil sabihin natin, wala naman tayong mabotong gusto natin. Okay? Kaya suriin natin kung kanino tayo papanig, sino ang susuportahan natin. Pag-aralan natin maigi yan at bumoto tayo. Kasi po, obligasyon po yan ng isang mamamayan, citizen ng bansa natin. Ang pagkaingatan lang po natin ay ang sinasabi ng Ephesians 5:11. Kahit gaano attractive ang isang tao, o isang bagay, o isang partido, kung yan po ay salungat ang kanilang ginagawa o ipapamahagi o itinataguyod salungat sa kautusan ng Panginoon, yan po ay do not participate, do not support, do not endorse, do not vote. Yun ang iiwasan natin. Yon. So hindi po natin makikiparte sa anumang gawain ng masama kahit ito ini-endorso pa ng paborito nating politiko. Buksan po natin sa Ephesians kung totoo ito pong sinasabi ko.
dapat wag makikiparte, makikipartner sa masamang gawain. Okay, Ephesians 5:11. Ito ang sinasabi sa bawat isa sa atin. Huwag kayong makikibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Yan, huwag kayong makikibahagi. That is supporting, endorsing, posting, uh, to follow, o anumang pag-ano natin, kung alam nating masama ang tinataguyod ng organisasyon, ng tao, or kung anumang source ng kasamaan, yun, hindi po tayo makikibahagi. Okay? Kasi nga, yun ang sabi, kaya nga pinatay ni Cain si Abel dahil meron siyang meron siyang masamang nasa loob niya. So sa ating po mga Kristiyano, we have been freed from the slavery of sin. Tayo po ay mabuti ang dapat ginagawa, mabuti ang sinusuportahan, mabuti ang sinusundan, mabuti ang ating tinataguyod. Kung alam nating kadiliman, masama, unbiblical, ungodly, against the will and the purposes, against the commands of God, then, ang sabi, huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman. Ngayon, paano po natin malalaman to? Again, para ma-emphasize po sa inyo ang importansya ng pag-aaral ng Biblia. Kasi kung hindi natin alam ito, we are not fully aware of the works of darkness. Ano ba ang mga gawa ng kadiliman? Yon, malalaman natin yon pag nag-aaral tayo. So, ang pagsama niyo po ng Tuesday ay hindi pag-aaksaya ng inyong panahon, kung hindi ito'y paglago at pag-guide sa bawat isa sa atin kung ano ang dapat nating iwasan, kung ano ang dapat nating gawin at huwag gawin. Sana po, naging malinaw yan sa atin, huwag makibahagi. Kahit kababayan, gusto natin ang panukala, kung mali ang ginawa, inutos, wag makibahagi. Okay? Meron po question. I would stop for a while. Kung meron kayong mga dilema o iniisip, paano kayo magre-respond sa mga nangyayari sa mga balita, lalong-lalo na po sa ating bansa. Kasi nga, karamihan tayong lahat na nandito ay mga Pilipinos, mga Filos, mga galing sa Pilipinas. Bagamat yung iba siguro ay dito na pinanganak. Pero karamihan po tayo ay mga kababayan, mga Pilipinos na naapektuhan na nangyayari sa atin kasi nandoon ang mga mahal sa buhay natin, nandoon ang mga pamilya natin. Okay? Kung wala kang question, let's move on. Okay. Ngayon, sinabi ni John kasi dito yung nangyari kay Cain. Huwag daw natin tularan si Cain. Cain, ang nag-drive sa kanya, nagtulak sa kanya na pumatay ay ang masamang nasa loob niya. Sabi niya, sapagkat masama ang mga gawa niya. Matuwid yung kapwa niya. So we are not safe. We are not safe. We cannot be na hindi tayo mag-iingat sa ating sitwasyon. Although alam natin ay iingatan tayo ng Panginoon, pero meron tayong mga pag-iingat na dapat nating gawin at mabuksan ang ating mga mata sa mga um, maling katuruan, sa mga gawa ng Diablo. Kailangan nating malaman yon. Okay? So, wag nating gawin yon. Okay? Ang sabi ngayon, kaya huwag kayong magtaka mga kapatid kung galit sa inyo ang makamundo. Okay? So naging parang kinuwento muna ni Johnny yung nangyari kay Cain na pinatay niya dahil masama siya at pagkatapos binigyan niya ngayon tayo ng parang warning or isiniwalat niya sa atin ang sitwasyon natin. Na tayong mga Kristiyano na ay galit ang mundo sa atin. Galit sila.
or kinukutya nila tayo. Okay? Ito po ay nangyayari. Ang sabi, kaya nga, ito po ay mangyayari. Sinabi ni Jesus na mangyayari. Sinabi ng mga katuruan ng New Testament. Mangyayari ito. Do not be surprised. Dahil ang pagkakristyano po ay ipinaliwanag natin ngayon at uulitin natin ngayon. Hindi po tayo iniligtas, inalis sa persecution, sa problema, sa mga masasamang ah, dulot ng mga taong masama, mga taong galit sa Diyos, galit kay Jesus, galit sa simbahan, galit sa atin. Kaya wag daw tayong magtaka na yun ay mangyayari unexpected. Ang maganda lang po, ang pagpursigihan natin, siguraduhin natin ang mga ginagawa natin ay tama. Okay? Tama, sabi, dahil sinabi, pinagpapala ang gumagawa ng tama, bagamat sila'y nahihirapan, pinaparusahan, experiencing difficulties, experiencing persecution. Yon, pinagpala daw yon. Pinagpala. Okay? So, ang sabi, siguraduhin mo lang na hindi ka naghihirap dahil sa gawa mong masama. Yun ang itinuturo ng Biblia, binibigay sa ating warning. So, sa atin po, ang verse 13 ay magagalit sa atin ang mundo kahit tama ang ginagawa natin. Kahit walang immoralidad ang ginagawa natin, hindi tayo nanloloko, hindi tayo nandadaya, hindi tayo nangungupit, hindi tayo nagsisinungaling, magagalit pa rin sila sa atin. Kahit ang pinapamahagi natin, itinuturo natin ay ang Ebanghelyo, ang tungkol sa Diyos, ang tungkol sa Biblia. Yan po ay hindi natin ipagtaka kung magalit sila sa atin. Ganun din po ang sabi ni John sa John chapter 15. So buksan po natin ang mga Biblia natin, John chapter 15, verse 18. Ang sabi, sinabi ni Jesus, ito mismo nag-warning si Jesus Christ sa atin. Kung napopoot sa inyo ang mga tao, una niyang sinabi sa mga disipulo niya, na lahat sila ay kakamuhian ng tao, papatayin, ipe-persecute, ikukulong, ganun din po sa atin. Ang command na ito ay babala rin sa ating present situation. Okay? At sabi, kung napopoot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin ninyo na ako ang una nilang kinapootan. Totoo ba to? Nagalit ba sila kay Jesus? Yes. Ang pruweba po ay pinako nila si Jesus. Nagalit sila kay Jesus, sinuportahan yan. Although nanguna niyan ay yung mga religious leaders noon, pero the crowd shouted, crucify him. Ipako siya sa krus. Simply what? Jesus Christ was preaching righteousness, preaching about the kingdom of God, preaching about repentance, preaching about against sin. Yun ang mga tinuturo niya. Bagamat kahit na yon ay siya ay kinapootan pa rin ng mundo, ng tao. So we are expecting. So hindi po ako naghahasik ng takot sa inyo. I'm not discouraging you na so why would I want to be Christian kung mapapersecute naman pala ako? Kung magkakaproblema ako na ako ay kapopuotan ng kapwa ko. Okay? I'm just letting you know that is the fact, that is the truth sa mga Kristiyano po. Makakatikim pa rin po ng problema ng mga panlalait, ng mga masasamang salita ng mga tao sa mundong ito. Okay. So ganyan po ang nangyayari. Ito po magandang ito po ay totoong nangyayari sa atin, sa mga Kristiyano. Okay? Sana bibigyan ko po ng pagkakataon yung ipatotoo to ni Pastor Alvin o ni Leslie. Yung ating pong church doon, yung DOCC Pampanga ay nandoon sa may looban, napapaligiran sila ng mga kapitbahay, ng mga tao doon.
Ang ginagawa nila ay dahil naiingayan daw, maingay daw sa gawain. Yung mga kantahan, mga, yung kung ang mga bata ay may mga Sunday school activities. Tapos pag nangangaral na si Pastor Alvin ay kung ano nung ingay ang ginagawa, papakawala ng aso. Natitikman yan ng mga kapatiran natin doon sa Pampanga kasi naiinis sila. Kaya itong sinasabi natin eh. Meron pa totoo. Pakinggan natin. Ikwento mo nga, Pastor Alvin, kung anong ginagawa ng mga kapitbahay dyan Yeah. Po, pag nagsiservice. kung pinag-aaralan. Totoo po eh, talaga na-experience po namin na pag may doon na kami, tahimik naman po eh. Pero once na nagsimula na yung gawain, bigla-biglang iingay yung aso, parang pinapawalan o binubwisit, tahol ng tahol. Eh syempre, kalapit-kapit bahay lang po namin yun. Talagang ano eh, dinig mo na nadi-disturb kami. Parang gusto nila kaming inisin, ganyan. Pero patuloy lang po sa gawain. And last time, na-witness naman po namin na last Sunday, kita ko naman na parang gusto naman nilang pakinggan. Yung mga first month namin. Ganun po lagi. Wala pong Sunday na hindi tahimik yung aso. Hmm. Lagi yung aso. Opo. Pero this Sunday, kita namin yung tatay nagwawalis doon sa gilid. Ang tagal. Sabi ko, hindi siya nag-i-stop. Sabi ko, nakikinig na to. Nagwawalis siya. Nagsasampay siya. Nagsasampay siya. Alam ko na yung salita ng Diyos ay powerful enough to change their heart. And someday, itong mga tao na to ay makakasama po natin sa gawa. Pero may mga times na i-invite po namin talaga sila. Sinisharean, pero dinideny nila. Kasi nga may background din po sila before INC. But hayaan po natin yung gospel na nadidinig po nila ang magbago ng puso nila. Purihin po ang Panginoon. Yeah, yan ang totoong nangyayari na napupuot sa atin ng mga taong makamundo. Pero yun nga, maganda yun at magbubunga yun. Kasi nga, kung patuloy nilang madidinig ang pangangaral, ang mga binabasa sa Biblia, ay alam niyo naman yan na talagang pumapasok sa puso ng mga taong handang buksan ang kanilang tainga. Okay? So hopefully po, ang mga kapitbahay doon, ang mga tao doon ay, imbes na mainis sila doon sa ating simbahan doon, sila po ay mabless, sila po ay umatin. Yon. So itinilaga ng Diyos na pansamantalang nandoon ang ating ang outreach church. Pinapagdasal naman natin yan kasama sa prayer natin na sana ay magkaroon ng mas malaking lugar ang DOCC Pampanga dahil yan din po ang isang dahilan bakit minsan nahahadlangan ang paglago. Kasi nga naman, pag ang tao ay nakita nilang minsan masikip, wala nang upuan, wala nang space, mainit, yun nga ang kwento ni Pastor Alvin sa akin nga noon na maraming first-timers, first time, tapos pag nakita nilang environment, hindi na daw bumabalik. Yon. So sama po natin yan. Aside po na pinapagdasal natin yan every Tuesday, pagdasal natin ang ating sitwasyon doon na kaloob ng Diyos, igagabay niya tayo, akayin niya tayo sa isang lugar na pwede natin talagang doon ipagpatuloy ang gawain ng DOCC Pampanga na mas marami pa tayong maiimbita, marami pa makakapasok at makaka-attend sa simbahan. Bagamat kung ang ibang tao ay magpatuloy ng pagkainis sa atin, let's rely on the strength and the presence of God sa ating puso. Hanggat tama ang ginagawa natin, huwag tayong matakot kahit mainis ang ating kapwa. Ngayon sa iba naman po, let's have some interactions. Tingnan natin, sagutin natin tong ano to, sagot na to, ay tanong na to. Kailan at saan ka nakatikim ng pangungutya or pagkainis ng tao sa pananampalataya mo? Anyone who would like to share, magpatotoo, nakatikim siya ng ano pangungutya o pagkainis dahil nung ikaw ay na born again ka na. Ako, ganun na nangyari kasi nga, saradong katoliko ako nung galing ako doon.
Nung na born again nga ako, nag-umpisa na ako mag-start ng Bible na kasi nga ang buong family namin po talaga ay nasa Catholic. They started to, yun nga, kinukutya na nila ako. Talagang ah, sinasabi nila, pinapagdasal pa nga nila ako, nila daw ako dahil ako ngayon ay ligaw na at mapupunta sa impyerno dahil iba na ang pananampalataya ko. So natikman ko po yun. Natikman ko yun. Ang pangungutya o pagkainis dahil sa pananampalataya. Kayo naman po, kailan? Meron ba makakapagpatotoo pa? Anyone willing to share? Let's have some interaction. Kami sabi sis. Si Brother Jun daw po, O kasama ko po. June. O June, anong masishare mo? Pinagpalang hapon po, Pastor, at lahat ng mga kapatiran sa DOCC Australia. Ito po ay naranasan ko po since nung nag-umpisa ako bilang mananampalataya. So actually dati ako lang ang unang na born again dati. So born again ko, ah, ang unang kumukutya sa akin dati yung pamilya ko, yung asawa, mga anak. Kasi ang katuwiran nila kasi ang sabi nila, dati ka namang Katoliko, sabi nila, bakit ka pumunta sa ganyan, sabi nila. Until, so, nung nagiging busy na ako sa trabaho, ay sa ministry, so, medyo nahati na yung oras ko, ministry, work, and family. So, doon sila nagre-react na nawawalan na daw yung oras ko sa kanila. Pero sa totoo lang, hindi naman nawawala yung oras ko kasi hinahati ko lang kasi pumupunta ako sa ministry, minsan nagba-Bible study kami. So yung oras ko sa pamilya ko medyo nahati. So nandoon lahat pang kukutya, lahat na masakit na salita, naranasan ko. Pero purihin ng Diyos dahil hindi ko naman sila pinakitaan ng masama, kundi lagi ko silang pinagpipray na sana pagdating ng araw ay makakasama ko rin sila. And praise God dahil last year sa mga nakaraang taon, sana ipapakita ko sa kanila, nakasama ko na rin sila sa church and then lahat ng mga anak ko nagiging Christian na rin sila. So purihin ng Diyos dahil nagbunga rin yung kabutihan na ipinakita ko sa kanila na kailanman ay hindi ako nagpakita ng galit sa kanilang ginagawa sa akin. So, praise God dahil patuloy na gumagalaw ang Diyos sa aming buhay. And thanks God, Pastor. Beautiful. Thank you, Kuya June. Okay, yan ang mga patotoong nakakatikim tayo. Okay, ano po, sino pa po ang naka-experience ng ganyan? Meron pa? Meron pa? Yun, sabi nga, nung isang kapatiran natin sa chat section, sabi niya, mga relatives, mga relatives ang mga nagpe-persecute sa kanya, yung mga nung siya ay pinakita na niya ang pananampalataya niya kay Kristo. So lahat po tayo ay maaaring makatikim niyan, nakatikim niyan, maaaring ngayon ay huminto, nabawasan ng kaunti, pero yan po ang sinasabi sa atin ng Biblia. So, Abi, meron ka madadagdag dyan, yung namumuhay ang mundo sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya. Meron kang ano dyan, ma-share pa? O verse o ano? Kung wala naman, okay. Parang ano po kasi, parang um, totoo po talaga na sinasabi ng Biblia na tayo ay nung tayo ay sumunod sa Panginoon talagang tumaranas po yung ganyang mga bagay. Pero sabi din naman ni Jesus, hindi po ba sa John 16 verse 33, in this world you will face many such tribulation, but take heart,
I have overcome the world, napagtagumpayan na ng Panginoon. Kaya parang hindi na po natin iaalis yun sa atin. Pero hindi naman po yung kalugihan o hindi naman natin yung dapat ikalugmo. Kasi meron pong hope na binibigay po ang Panginoon sa atin. At patuloy tayo magtiwala, sumunod, dahil bahagi po ito ng pagkatawag sa atin. Yan, talagang sinabi po ng Biblia. Okay. Bagamat, again, ulitin ko po, huwag po kayong madi-discourage dahil nadidinig nyo ang mga patotoo na to. Talaga pong ang buhay pagkakristyano po, hindi po magiging smooth sailing yan. Meron pong blessing ang Panginoon. Nandiyan na kasama natin ang presensya niya, kasama natin ang simbahan, kapatiran, meron mga nagdadasal sa atin. Pero yung pong persecution o kahirapan ay hindi mawawala yan sa buhay ng Kristiyano. Kasama natin yan eh. Sabi nga ni Jesus, di ba? In this world you have the tribulations. Okay, so maraming mga Kristiyano na nagugulat at na nanghihina ang loob dahil hindi nila nabasa muna yung katotohanan na yun. Akala nila pagka Kristiyano ka na ay ano ka na, prosperous ka na, magaling ka na, hindi ka na nagkakasakit, healthy, lahat ay maganda, hindi ka nakakatikim ng anumang hapdi ng buhay. Yan po ay hindi totoo. Yan ay tinuturo meron ngayong tinuturo ngayon na kung isang Kristiyano daw ay tunay na Kristiyano, siya po ay dapat mayaman, malusog, malakas. Ika po ang tinuturo ng prosperity gospel. Mag-ingat po tayo dyan. Dahil hindi po yan. Hindi yan ang batayan kung ang Kristiyano ay tunay na Kristiyano. Na siya ay na siya'y naging marangya, yumaman, o hindi na nagkasakit. Nabasa niyo naman po ah, ang mga great men and women noon sa Biblia na sila man ay nakatikim ng sakit. Si Pablo, si Timothy, iba mga kasama, na-express po doon na may mga sakit sila. Paul, ilang beses siya nagdasal na, Lord, pagalingin mo ako, alisin mo tong tinik na ito. Kung ano man yun, hindi explain ng Biblia, pero he was suffering physically. He was sick. But wala siyang ginagawang masama. So yun po ang patotoo na kahit si Paul, God allowed him to experience infirmity, kasakitan. Pero ang sabi ng Diyos, mas malakas ang aking grasya. My grace is sufficient for you. So ganun din po tayo, maghanda tayo, huwag tayong magulat, pero magdasal tayo. Dahil hindi naman talaga tayong mahuhulog sa malaking kapahamakan na wala na tayong pag-asang umahon pa. Papatikim lang sa atin ng Panginoon yon. So huwag tayong manghina, keep holding on to Him and having our faith to become stronger. Okay, so tuloy natin. Balik tayo dun sa main verses natin. 1 John 3, verses 14 na ngayon. So let's share the screen again para sama-sama nating mabasa. 1 John 3, verse 14. Okay? Ang topic po natin, so medyo nag-iba ng subject kasi si John. Pinasok niya yung magmahalan tayo, tapos kinuwento niya yung nangyari kay Cain, tapos binigyan tayo ng warning na ang mundo ay magagalit sa atin. Pagkatapos bumalik siya uli dun sa topic na pagmamahalan. Kaya yung 14, verse 14, ganun na naman po ang sabi sa atin. Alam nating inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Kung babasahin niyo po, I'm letting you read what's on your screen, ay mabigat. Mabigat po ang sinasabi na simply not loving or hating a brother, kapatid. So makita po natin to, dapat to ma-experience sa church. Hindi nangyayari ang hating one another.
Okay? Ngayon, ang sabi, yung binanggit po dito na mula sa kamatayan na ilipat na daw tayo. Um, alam nating inilipat na tayo sa buhay. Okay? We were redeemed. We have been removed from death at nailipat tayo sa buhay. Ano ba ibig sabihin po? Ang wala kay Kristo po, ang walang relasyon kay Jesus, ang di nananampalataya kay Jesus, ang buhay niya, bagamat siya masagana, masaya, yun ay buhay na magdudulot ng kamatayan. Kasi po, ang lahat po ng wala kay Kristo, hindi na natin papagandahin to, ang lahat ng wala kay Kristo ay mapapahamak. Mapapahamak po sa impyerno ang dating. Wala naman po kasi talaga tayong daan para maligtas at kailangan nating maligtas dahil may kabayaran ng ating kasalanan kahit gaano kaliit. Kailangan natin itong pagbayaran. Ngayon, kung i-require tayo ng Diyos na bayaran natin ang ating sariling mga kasalanan, and the punishment po, the requirement will be from eternity to eternity. Walang hanggan. Kaya nga walang hanggang kaparusahan ang naghihintay sa mga taong wala kay Kristo na gusto nilang panindigan ang kanilang kasalanan. Kaya nga yung mga wala kay Kristo, sabi, para ka nang nasa kamatayan. Kaya nga sabi dito, nilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan. Okay? Not only addressing physical death, kasi ang mga gumagawa ng kasamaan ngayon, ang mga galit kay Kristo ay buhay pa sila, pero they will experience eternal death. Yun po ay kamatayang walang hanggan dahil kung ang mga taong wala na sa presensya ng Panginoon at nasa impyerno na malayo na sa presensya ng Panginoon, sila po ay as if they are living and will spend eternity in death in the form of mga apoy sa impyerno. O, sa atin po hindi. Kasi nga, inalis na tayo daw, we will no longer experience eternal death. Kaya nailipat na tayo sa buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, life, eternal life, and that is in the presence of God. Okay. Ngayon, yun po ang sinasabi kung ikaw talaga ay saved. Nandito ba sa verse 14 ang ebidensya? Doon sa mga naghahanap po, ako ba ay talagang anak ng Diyos? Ako ba ay talagang saved na? Ako ba ay talagang pupunta na sa langit? Yung mga naghahanap po ng ebidensya, ito po, verse 14. Ayan, ang sabi po, tuloy natin ha. Ang sinumang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. That means you're not saved. Hindi ka ligtas. Okay? Dahil ang talagang saved, regenerated, born again, na tunay, ay nagmamahal sa kapwa. Ang bigat po. Minsan nabasa lang natin ito, hindi natin binibigyan ng kahulugan, pero ang tindi ng ibig sabihin, if you hate your brother or your sister, kapwa mo, dahil ang tunay na Kristiyano ay hindi na dapat na i-experience ang hating a brother. Hindi niya na-experience ang pagkamuhi, ang galit sa kapatid. Ayan po. Hindi ko po inimbento yan, hindi ko kinuha sa iba. Iyan po ang sinasabi ng verse 14. Yung last part po, ang sabi, ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan or hindi siya tunay na Kristiyano. Maaaring kiniklaim niya na siya ay Kristiyano. Siya ay born again. If you hate your brother, then that is the evidence, that is the proof that you have not been redeemed from darkness or from death. In short, you're not a Christian. You're not saved.
Sometimes we ignore this. Parang ang dali, Sige, Pastor Alvin. parang ang dali pong sabihin na mahal natin eh. Pero laging tinitingnan yung action po natin towards that eh. Mahalaga po yun na hindi lang natin sinasabi, kundi talaga nakikita po sa atin. Kasi ang dami po ngayon, parang professing Christian sila, pero doon sa the way kung paano sila, parang sinasabi nila na, ano eh, okay na, pinatawad ko na sila, pinatawad ko na siya, wag ko lang siya makakasalubong. Parang ganun eh. Parang Mm. parang galit sa puso eh. Pag yung hindi pa rin talaga mapatawad. Lalo na, yung sasabihin ng mundo, pag binato ko ng bato, batuhin mo ng tinapay. Hindi pa rin tama eh, kasi nang bato ka pa din eh. Tama po ba? Kailangan, sabi nga ng Lord, kapag meron kang hindi nakasundo, pakainin mo, treat them, di ba? Talagang gawin mo kung ano yung nararapat. At kasi sa ganung paraan, parang binubuhusan mo sila ng malamig na tubig sa ulo. Kaya makita po natin na madali lang pong sabihin yon, pero laging dapat makita po sa ginagawa po natin. Kaya ang tindi po niya na ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Alam ng Diyos po yung laman ng puso natin. Alam ng Diyos. Kung babalikan natin si Cain at Abel, doon pa lang eh, simula pa lang eh, dahil God is a sovereign God. Alam na talaga ng Diyos yung laman ng puso ni Cain from the beginning. Kasi nga si Abel, inihandog niya, inoffer niya yung pinakamainam eh. Sa kanyang ano eh, sa kanyang kasi 'di ba ano po siya, shepherd siya, eh, pinakamainam doon eh. Pero si Cain, ano lang eh, portion lang ng kanyang inani. Kaya kitang-kita na po doon agad yung puso nila kung alam na agad ni Lord yung puso ng bawat isa. Kagaya nung sinabi din ni Lord kay Samuel, 'di ba nung time na naghahanap po sila, sabi na po ng Lord, ano eh, ang Diyos tumitingin po siya sa puso. Kaya mahalaga po yun lagi na very evident sa mga Kristiyano yung salitang pagmamahal. Kasi diyan po tayo tinubos ng Panginoon. Mm. Okay. Yan ang sinasabi niya ng pruweba um, kung ang isang Kristiyano ay totoo o hindi. Okay. So kung talaga hindi pa natin na-experience na yung ang pagmamahal sa kapwa, tanungin natin ang sarili natin, baka may kulang. Hindi pa napapalitan ng puso natin. Sabi naman, bibigyan tayo ng bagong puso, bibigyan tayo ng bagong espiritu na galing sa Diyos. And we are going to be a new creation. Kaya nga, bago na tayong nilalang. Ang bagong nilalang na ito ay sumusunod sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, at nagmamahal sa kanyang kapwa. Mas matindi po yung sinabi ng verse 15. Ang sinabi dito kasi nga, ang hindi nagmamahal ay nananatili sa kamatayan. Kung matindi na to, nakaka kung ito'y tumuturok na talaga sa puso mo, mas tuturok sa puso mo itong verse 15. Ito mas matindi. Basahin natin. Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Ayan na. Murderer. So, mamamatay tao. Hindi lang sinabing hindi ka pa Christian, hindi ka saved, you're not a believer, hindi ka talaga born again. Ikaw ay mamamatay tao. A murderer. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Ang tindi po. Ang tindi, ang linaw-linaw. Simply hating. It's not even physically killing someone. Kahit hindi mo siya kantiin, hindi mo siya suntukin, ito po ay kung ito ang nakatago sa puso mo. Simply harboring bitterness, hatred in your heart against a brother. Kasi sabi diyan, kapatid. So ang First John po ay sinulat ni John para sa mga Kristiyano, mga Christian Jews noon. So ito po ay angkop sa atin. Ang katuruang ito ay angkop sa atin. Mamamatay tao
kung ikaw ay namumuhi, nagagalit sa iyong kapatid. Okay, First John. At lalo na rin po, sinundan pa rin siya ng Galatians. Galatians 5. Let's divert to that for a while. Lipat tayo sa Galatians 5:19 to 21. Sa natin. Isa pong hope na kapag bukas ng mata sa atin tungkol sa pagmamahal. Galatians 5:19-21. Ito po ang babala. Ang mga hindi makakapasok, hindi kasama sa kaharian ng Diyos, hindi makakapasok sa langit. Ito po ang sinabi. Ang mga taong sumusunod sa ninananas ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, ito pa, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng mga ginawa ko noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Simply, direct, clear, vivid. Malinaw na malinaw. So, inihintulad po ang mga nag-aaway, hindi nagmamahal. Nagkokos ng division, nagkokos ng magkagalit-galit ang mga tao. Nakita niyo po yung kulay mga red, pagkapuot, pag-away, pagkagalit, pagkawatak-watak, paghahati-hati. Isinama po siya, inilinya sila sa mga kasalanang talagang karumal-dumal, kahalayan, immoralidad, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan. Simple po. Hate a brother, hate a sister, then you're not a born again. You're in fact a murderer, mamamatay tao. And your end, your eternity is, you're not part of the kingdom of God. Sabi, hindi ka kabilang sa kaharian ng Diyos. And lastly po, para matinag pa, again, ang ating sarili, ang puso natin, ang topic po natin ngayon, meron bang pagmamahalan tayo sa isa't isa? Binigyan tayo ng basihan, ang 1 John, Galatians. Ito po, sinasabi, ganun din po ang sinasabi ng 1 Peter. Hindi tayo magtapos. Ngayon, narito ang ilan ko pang bilin sa inyong lahat. Dapat magkaisa kayo sa isip at damdamin at magdamayan. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mapagkumbaba kayo sa isa't isa. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. At huwag din ninyong gantihan ng pang-iinsulto ang mga nang-iinsulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na kaawan sila ng Diyos dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito at para kaawaan din niya kayo. Again, talking about hating a brother. And including po, sinama na dito yung revenge, yung paghihiganti. This is a topic po nung last Monday. Yung unforgiveness or the desire to get even, the desire to revenge, to have na magkaroon ka ng paghihiganti. Sabi dito, verse 9, ayan po, ulitin natin. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama at huwag din ninyong gantihan ng pang-iinsulto ang mga nang-iinsulto sa inyo. Doon po sa mga madaling mainis.
Sa mga nang-iinsulto sa atin, ang gagawin natin, mang-iinsulto na rin tayo kasi nga kahit Kristiyano tayo kasi nasaktan ng pride natin, di natin nagustuhan ang nadinig natin. Kaya yung insulto, yung masamang sinabi sa atin, gagantihan natin ng masamang salita rin. Ang sabi, wag gantihan. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mapagkumbaba kayo sa isa't isa. Importante po itong pagiging mapagkumbaba. Kasi nga, kung mataas ang pride natin, malaki ang ulo, ang tinatawag na mayabang, talagang pag ikaw ay na-insulto, ikaw ay na-offend, ang tendency nun na igaganti ka, gusto mong gumanti. Kasi walang pakumbaba. Wala kang desire magmahal. Pero ito ang utos sa atin ng Biblia, napakarami pa po. Ang dami pa ang sinasabi, magmahalan, magmahalan, magmahalan. Kung natatandaan niyo po, ang huling panalangin ni Jesus bago siya ipako sa cross, yung mahabang-habang yung prayers niya between Him and the Father, ang sabi niya, I pray that they may be one, that they may love one another. Yun ang pinalangin niya ang church na hindi pa nag exist noon pero alam niyang magkakaroon ng church. So tayo pong nasa simbahan ay magmahalan tayo. Magmahalan tayo, magmahalan, wag nang gumanti. Wag nang gumanti. Okay? Extend forgiveness. Sabi nga, magmahalan, magpakumbaba, walang gantihan. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na kaawaan sila ng Diyos. Yan po ang remedy. Imbes na gumanti ka ng insulto sa iyo, ang sabi kaawaan mo na lang sila at ipanalangin sa Diyos. Okay, Pastor Alvin, meron ka maidadagdag bago tayo magtapos. Kami ginagawa sa Pastor Alvin. Okay, anyone has a question sa atin pong napag-aralan? Alam ko po, medyo matindi, medyo masasakit yung mga salitang ginamit, yung mga termino ay mabigat, mamamatay tao na nasa kadiliman, nasa kamatayan, hindi ka pa na ililipat sa buhay na walang hanggan. These are all addressing a sin that is prevalent kahit po sa loob ng simbahan sa ating mga magkakapatiran. And that is hating a brother or a sister. Tama naman po ang term na mamamatay tao. Remember po, the teaching of Jesus Christ, binigyan niya ng mas malalim na kahulugan ang murder. Ang murder po is not only killing with your hands, you are a murderer if you harbor hatred, anger in your heart against a brother, against someone. May share daw po si Leslie. Sige, Leslie, kikinig kami. Good evening po, Pastor. Good evening po sa ating lahat. Yung reflection po dito sa verse 15, yung Lipat na lang, verse 15. ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman yung ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. So, specifically po na kausap po dito ni John po yung mga believers po. Talaga pong wala po dapat talaga po sa ating tayo pong mga mananampalataya. Yung tayo po number one po pong nagagalit po or napupuot po, may hinanakit, may hatred pa po sa kapwa din po nating mananampalataya. Pero hindi rin po naman ibig sabihin po nun na sa ibang tao na lang po tayo mapupuot dahil pinagbabawalan tayo magalit sa ating mga kapwa mananampalataya. Ibig sabihin po kasi dito na tayo po dapat yung unang-unang nakikita ng pagmamahal sa atin pong kapatiran. Kahit hindi po tayo pinapakitaan ng pagmamahal ng mga kapatid po natin, kahit sabihin po natin mananampalataya na sila, pero patuloy po natin pag-apawin sa atin pong mga kalooban na
magsimula po sa atin yung pag-ibig para po ma-imitate po nila kumbaga. At kasi tayo po yung nagiging walking Bible po ng mga hindi pa po believer. Kaya po talagang dapat pinag-iingatan po natin ang ating patotoo, lalo higit yung ating po pagmamahal po sa kapatid. Amen. Yan lang po. Ang ganda, no? Yan. Hope na nadinig na lahat yung yung ibinahagi ni Leslie. Totoo po yan. Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Tayo po dapat ang unang patotoo sa atin makikita yan. At ito po ang challenging question. How can you invite people outside the church na sumama sa simbahan kung nakikita nila na mga nag-aaway naman sa loob ng simbahan? How can we become a good witness? Is that a good testimony? So what's the difference po ng mundo na puro away, puro galit, puro patayan, puro gantihan? If that's happening in the church, wherein the church should be different, we are called out, tinawag daw tayo. Mga tinawag tayo, dinala sa kaharian ng Diyos. So yun ang dapat hindi nakikita, na obserbahan or becoming evident sa loob ng simbahan. We should be the salt and light of the earth. So ang una nilang makita ay ang pagmamahalan. Beautiful. Thanks, Leslie. Okay, anyone else who would like to share or add or ask bago tayo magtapos? Anyone? Again po, Talaga po talaga rin, Pastor. Unang-una na ang church ay tumayo bilang ilaw at asin ng sanlibutan. Bilang tayo ay tinawag ng Panginoon. Napakahalaga po talaga yun, makita sa atin. Ang hirap po talaga nun. Actually, isang matinding battle po yun. To invite them to church kung ang church magulo. Kung ang church walang pagkakasundo-sundo. Kaya bilang magkakapatid talaga sa Panginoon, laging paalala po sa atin, yung mangibabaw lagi yung pagmamahal sa isa't isa. Makita talaga po sa atin yung pagmamahal. Kasi nga, sa First Peter, may binabanggit po si Pedro doon, na kung yung sa mga mag-aasawa naman, alang-alang sa Panginoon, even the government, kung masama man yung government, alang-alang na lang sa Panginoon. Kahit masama yung gobyerno, kasi inalaw din naman ng Panginoon yun. Susunod ka, magpapasakop ka because of God. Ganun din, kung sabi doon, sa mag-asawa, kung yung asawa mo hindi pa nakakilala sa Panginoon, unbeliever pa, dahil sa Panginoon, alang-alang sa Panginoon, magpapasakop ko pa rin sa Kanya. Pero kung meron namang kinalaman sa pananampalataya, kung pananampalataya man naging epekto, that's the time siguro na meron ka nang gawin. Oo. Ngayon, kung hindi pa naman umaabot doon, kailangan pa rin yung pagpapasakop, gawin po natin alang-alang sa Panginoon. Lagi po nating tingnan lagi yung ginawa ng Diyos sa atin. Kasi hindi natin talaga lubos na maiintindihan yung pagpapatawad, yung pag-ibig, kung hindi natin naiintindihan o nang iintindihan ng bawat mananampalataya yung bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. So, napakahalaga po. Salamat, Pastor Alvin. Salamat sa mga sharing nyo. Kung wala na pong question, ganda ng mga nadinig nyo mga patotoo, si Kuya John, si Leslie, si Pastor Alvin. Yan yung mga bagay na nagpapalakas sa atin, nagpapatunay na ang salita ng Diyos pinabago ang tao. Okay? So let's remember po yung paghihiganti. Huwag tayong maghiganti. Huwag nating suklian ng insulto ang another insulto. Tayo po ay kahit maagabyado, kahit malamangan, it's okay as long as we can display gentleness, humility, love, and forgiveness. Lalo-lalo na po sa loob ng church.
Again, just touching po briefly ang nangyayari sa Pilipinas. That's why the church po cannot be involved in politics. Yun po ang iwasan natin. Kasi ang politics po, minsan nagtutulak yan para malaman kung sino ang galit, sino ang napopoot, sino ang naargabyado, sino ang gaganti. Okay? Tayo po, we pray for the leaders kahit po galit tayo sa kanila. Yun po ang utos sa atin. Pray for those in authority dahil ang Diyos pa rin po ang nagtalaga. Okay? That is the truth. Ang Diyos ang nagtalaga ng lahat ng naging hari, naging presidente, naging prince, naging kung ano-ano. Ang Diyos ang nagtalaga niyan. Meron siyang reason bakit merong mga nag-exist na mga evil leaders, evil presidents, masasama. God is the source of their authority. Mayroong mga plano yan para turuan ng leksyon, para mabuksan ang mga mata ng tao, o para parusahan, para makatikim sila ng disiplina na galing sa Panginoon. So lahat po yan ay galing sa Panginoon. So I'm not saying po yung mga evil presidents, mga evil kings na namuhay at namuno ay hindi na sila mananagot sa Diyos dahil ginamit sila. Ginamit sila ng Diyos, pero mananagot pa rin sila. So let's leave it to God. So kung may nakikita tayong ayaw natin sa gobyerno, mali, pagdasal natin sila. Okay? Let's not participate in civil disobedience. Yun po ang iwasan natin. Yung mga rally, yung mga ganun na ibagsak, itanggal, ipakulong, sinisigaw ng mga ganon. Hindi po dapat involve ang church sa mga Kristiyano doon. Dapat po panalangin ang ating tinatawag. Panalangin, ipagdasal natin, ipagdasal natin. Okay? Yun po ang isa nating pinapaalala uli, lalong-lalo na po sa mga DOCCR, sa ating po mga miyembro. Let's be involved in prayers, in igalang natin ang gobyerno kung sino nakaupo. Igalang natin siya, sundin natin ang sinasabi sa atin hanggang ang iutos nila ay labag na sa sinasabi ng Biblia. Pero kung ang inuutos nila ay para sa kapayapaan, peace and order, for justice, yun po ay sundin natin kahit ayaw natin. Okay, no more question. Salamat po sa inyong pakakinig at tayo po ay wala na idadagdag, wala na Pastor Alvin. Wala na additions. Wala na po, okay na po, Pastor. Thank you, Pastor Alvin. So, ang naatasan pong mag-close in prayer ay si Cha. Okay, let's close in prayer, Cha. Okay. Good evening po. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. Abba, Father, O Lord, thank you for tonight, O Lord. Thank you for the gift of life. We praise you, O Lord, we glorify your name. You're the King of kings, the Lord of lords, the Alpha and Omega, the creator of heaven and earth. Lord, we humble ourselves to you, O Lord. We ask that you purify our hearts, O Lord. We ask that you forgive us for our sins, O Lord. Intentionally or unintentionally, we ask for forgiveness for being filthy, O Lord, in your eyes, for being a murderer in your eyes, O Lord, for thinking bad things, O Lord, with our nature sins, O Lord. Lord, we ask that you cleanse us, you purify our hearts, our minds, our soul, and spirit, O Lord. Transform it, O Lord, as a truly, O Lord, as your daughters and sons, O Lord. Lord, we ask, while we are living in this world, O Lord, that pure of chaos, O Lord, pure of evilness, O Lord. Lord, allow us to be set aside, O Lord, only for you, O Lord, and purify us, O Lord. So when you come, O Lord, to caught up in the sky, O Lord, we are the purified, glorified body that you have chosen, O Lord. Lord, we praise you with all of your kindness for your pure heart, O Lord, and we ask and seek, O Lord, that you will grant us with that kind of heart that you have, O Lord. Lord, with all of the chaos
things and happening in our home country, Philippines, oh Lord, and even in Australia, oh Lord, or wherever part of the world, oh Lord, especially your chosen country, oh Lord, Israel, oh Lord. Lord, may the peace and order will be set, O Lord, according to your will, O Lord. And we lift up everything to you, O Lord, all of our worries, all of our health issues, O Lord, all of our struggles in this world, O Lord. We lift this up to you, O Lord. It's not for us to carry, O Lord. We need you in our lives to be center of our life, O Lord, so we can survive walking through the path that Jesus Christ have walked through, O Lord. Lord, give us, oh Lord, the kind of heart, the kind of spirit, the kind of mentality coming from you, oh Lord, not from this world, oh Lord. Lord, we thank you for everything, oh Lord. We praise you, glorify you, and thank you, oh Lord, for the leaders, oh Lord. Thank you for the spiritual leaders that you have granted to us, oh Lord, to lead us in this world, oh Lord. Lord, thank you for your love. Thank you for the provisions, oh Lord, for the blessings, oh Lord. May we rest tonight, O Lord, and have a refresh tomorrow, O Lord, for those people who will go into work, O Lord, all of their daily activities, O Lord. You guide us, you protect us in every minute of our lives, O Lord, and be with us always, O Lord. Be with our heart, O Lord, so we can follow the teach that is coming from you, O Lord. We thank you, O Lord, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Amen.